Paano ba? 8 tips para matagal malobat ang cellphone. Para sa mga taong laging nawawala ng baterya ng cellphone, ito ang video para sa'yo. Tip number 1. Pagpahingahin ang cellphone sa araw-araw. Ang unang tip upang maiwasan ang paglobat ng cellphone mo ay ang pagpapahinga sa cellphone mo araw-araw. Huwag yung maya't maya ay ginagamit mo ito. Kung ang ginagamit mo ang iyong cellphone ng matagal na panahon at hindi mo ito inaalis mula sa iyong kamay, nood ka ng nood ng video sa YouTube, nood ka ng nood ng mga stories ng iyong friends sa Facebook, and at the same time, ay nagti-TikTok ka din o nagsushoot ka ng videos at kumukuha ng mga picture, talagang mauubos ang baterya dahil patuloy ang paggamit mo sa buong araw. Siguraduhin na palagi may sapat na baterya ang iyong cellphone upang hindi ka maubusan ng kailangan mo ito sa oras ng pangangailangan. Kasi tandaan naman natin, karamihan sa atin ay kailangan na rin ng cellphone natin para sa trabaho. Pero kung naubos na natin ang baterya sa paglalaro ng cellphone games, malamang ay sa oras na tawagan ka ng boss mo, hindi ka na niya matatawagan kasi lowbat na nga ito. Tip number 2, i-adjust ang brightness ng screen ng cellphone mo. Ang pangalawang tip ay ang pag-adjust ng brightness ng iyong cellphone screen dahil malaking kain din ito sa battery ng iyong cellphone. Kapag nakasunod ang iyong cellphone sa default setting nito, mas mabilis itong nalolobat. Ang pagpapababa ng brightness ay magpapahaba ng buhay ng iyong baterya dahil hindi ito magpapakailangan ng masyadong maraming enerhiya upang mapagana ang iyong cellphone screen. Kaya babaan ang brightness, yung pinakamababa na kaya niyong itolerate, o di kaya ay gamitin ang cellphone sa dark mode. Tip number 2, i-adjust ang brightness ng iyong screen. Tip number 3, iwasan ang sobrang lamig o init na na-expose ang cellphone. Ang pangatlong tip ay ang pag-iwas sa sobrang lamig o init na temperatura ng iyong cellphone dahil nakakaapekto ito sa kalagayan ng cellphone at baterya nito. Siguraduhin na hindi ito nasa sobrang init o lamig na lugar tulad ng kung nasa kusina ka o di kaya ay nasa labas ng araw nakatutok sa tirik ng araw dahil maaari itong makasira sa kalagayan ng baterya mo at hindi rin gagana ng maayos ang baterya. Kunyari, kung ikaw ay nasa ibang bansa at nasa malamig na lugar, mas marami ang nakokonsumo talaga ng battery mo habang nasa labas ka. Kaya iwasan ang sobrang lamig o init kung hindi naman kinakailangan ay huwag ilabas ang iyong cellphone. Tip number 4, iwasan ang mga apps na nakaka-drain ng baterya. Ang pang-apat na tip ay ang pag-iwas sa mga apps na nakaka-drain ng baterya. Makikita mo naman ito pag chinek mo ang memory ng iyong phone kung aling apps ang running in the background and consuming battery. Kasama na rito ang Messenger, Viber, Facebook, TikTok. Yan ang mga madalas na even if hindi mo naman ginagamit, ay kumokonsume pa rin ang baterya ng cellphone mo. May mga apps na nagpapakain ng maraming baterya kahit hindi ginagamit, katulad ng mga nabanggit ko. Siguraduhin na i-install ang mga hindi naman ganong kailangan na app o di kaya ay i-close ito manually dahil maglalagay ito ng karagdagang stress sa iyong baterya. Tip number 4, iwasan ang mga apps na nakaka-drain ng baterya sa cellphone mo. Tip number 5, iwasan ang maglaro o mag-stream ng mga video, lalong-lalo na kung nagtitipid ka ng baterya. Ang panglimang tip ay ang pag-iwas sa paglalaro ng mga video games na siyang nakakaubos ng battery mo. Ang mga video at games kasi ay nakakakain ng maraming baterya dahil sa sobrang paggamit ng graphics. Kung meron kang mahabang panahon sa labas, piliin ang magbasa ng libro o pakinggan ng mga kanta upang maiwasan ang mabilis na pagbaba ng baterya ng iyong cellphone. Kung naka-download din ang iyong ang mga lalaruin nyo or di kaya ang papanoorin nyo, posibleng magkonsumo ito ng less battery. Pero kasi dahil continuously naka-on ang screen nito, talagang mabilis itong makaubos ng battery. So better yung nakapatay yung screen. Kunyari, magsi-stream ka na lang ng music habang nakapatay ang screen ng cellphone mo. Tip number 5, iwasan na maglaro o mag-stream ng mga video
kung nagtitipid ka sa baterya ng cellphone mo. Tip number 6, i-disable ang mga unnecessary na feature ng cellphone. Ang pang-anim na tip ay ang pag-disable ng mga hindi gaanong kailangang features tulad ng Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 3G, 4G, lalong-lalo na yung mga pag-connect sa 3G or 4G, pag-on ng mobile data mo, malakas makakain ito ng baterya. Siguraduhin na i-on lang ang mga feature na kailangan mo upang magamit mo ang iyong cellphone ng matagal na panahon. So kung hindi mo naman kailangan mag-internet, wag na mag-connect sa Wi-Fi, sa Bluetooth, and definitely wag na i-on ang mobile data. Pero kung kailangan mo ang mobile data mo, i-on lang ito pag kailangan at patayin kapag hindi na kailangan. Mas matipid kung gagamit ka na lang ng Wi-Fi versus sa mobile data. Tip number 7, gumamit ng battery saving apps. Usually, ang mga phone ngayon may power saving feature na din, so you can opt to turn that on. Okay. Merong mga apps na maaari mag-optimize ng iyong cellphone upang makatipid ng baterya. Maari itong magbigay ng tips kung paano maiwasan ang pagkain ng baterya ng iyong cellphone, kung paano mag-set ng battery saver mode, at kung paano mag-monitor ng iyong baterya upang malaman kung kailan mo na ito kailangang i-charge. Tip number 8, i-charge ang cellphone ng tama. Napaka-importanting tip na ito kasi posibleng kaya mabilis ka maubusan ng battery ay dahil yung paraan ng pag-charge mo ay nasisira ang battery ng cellphone mo. Okay, ito naman siguraduhin na gamitin ang tamang charger na nirerekomenda ng manufacturer ng iyong cellphone dahil ang paggamit ng ibang charger posibleng makasira ng battery life mo. Huwag gamitin ang mga generic na charger dahil maaari itong makaapekto sa kalagayan ng iyong cellphone, lalong-lalo na kung mahal ang cellphone mo. Kung makakatipid ka naman in the long run kasi tatagal ang buhay ng cellphone mo, huwag iwasan ang bumili ng mga peke na baterya at battery charger na mabibili mo sa bangketa kasi hindi mo alam kung tama yung wattage nito para sa cellphone mo. Siguraduhin din na hindi mo iiwan ng sobrang tagal sa charging upang maiwasan ang overcharging at iwasan ng stress sa iyong baterya. Tip number 8, i-charge ang cellphone ng tama. Sana ay makatulong ang mga tips na ito. Pwede nyo ring i-on ang battery saving mode ng inyong cellphone. Kadalasan ng mga cellphone ay meron ng ganyan ngayon. Maaari rin kung talagang luma na ang cellphone nyo na palitin na talaga ang battery na ito at pwede nyo naman ipa-repair ito sa isang repair shop. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Thank you and see you in our future videos.